walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, kita naman ninyong fresh overload na naman ang beauty ng Mama Sam ninyo. Syempre medyo okay na yung pakiramdam natin. Nagbalik na tayo sa ating ningning. Charot! So yun. So kamusta naman kayo? Sana lahat kayo ay okay. So napanood nyo ba kanina yung eroplano bumababa na ganun? Diyos ko Lord, 61 yung namatay. Nakakaloka. Sobrang sad. Kasi meron siyang 61 na pasahero. Saka yung steward ng naano doon. Saka yung driver. Ay nako Lord. Sana naman yung mga eroplano, no, chine-check talaga nilang maigi bago sila lumipad. Kasi ang hirap ng ganyan. Nakakaloka sa Brazil. No? So yon, so pagdasal na lang natin yung mga na-aksidente doon. So sana sumalangit nawa ang kaluluwa nila, di ba? So yon. Anyway, so eto nga kahapon, mainit na pinag-uusapan na yung Miss Grand Philippines kasi sa August 29 yung final screening. Syempre marami na wonder, ano ba to, mag-a-appoint ba? Diretso coronation night na ba to? Kasi parang feeling nila sobrang kapus na ang oras para sa preparasyon na magiging kandidata natin sa Miss Grand International. Kung iisipin mo nga naman, oo nga naman, sobrang kulang sa oras. Hindi enough yung 2 weeks na preparasyon para sa isang international pageant, lalo na alam natin na agresibo ang labanan dito sa Miss Grand. At I think ang kailangan dyan, yung kandidata natin, mag-prepare talaga ng bonggang-bongga para sa laban niya. So, isipin mo na lang, ang daming pasabog. So, paano yung mga gown na gagamitin? Siyempre, mas creative yung gown mo, yung kumbaga parang mas ginawa siya, mas bongga, kaysa naman doon sa mga recycled gown na gagamitin ng isang kandidata na parang feeling ko hindi okay. So yon. Kaya nakakalungkot kung iisipin mo. But siguro ang naisip ko dyan, baka first week ng September yung Miss Grand. So parang feeling ko final screening na, tapos magmi-Miss Grand first week ng September. So yon. So may 3 weeks na preparasyon. Pero parang feeling ko ang kukunin nilang kandidata yung marunong na, yung may styling na, yung meron ng experience sa international pageant. Parang feeling ko yun yung kukunin nila dyan. Tapos yung tawag dito, marunong na siya sa lahat ng aspeto. Pasarela, styling, mag-makeup. Parang alam niya na kung paano gumalaw. Kaya parang feeling ko hindi sila magpapanalo ng isang baguhan. Parang feeling ko ang ipapanalo nila yung may experience na. Sa madaling salita, parang formality na lang, gano'n. Kasi di ba kung isipin mo, magpapapageant kaya paano ko ang nanalo ay isang baguhan? O, paano yung mga gagamitin niya? Paano yung training niya? So, wala na bang training talaga ang isang kandidata na lumalaban ngayon sa international pageant? So, wag tayong mag-expect na mananalo tayo kung ganon. Kasi, parang wala kang paghahanda, wala kang magiging placement, ganon. Pero na lang, kung may experience ka at magaling ka talaga. Pero syempre, kailangan pa rin ng konting preparasyon. Pasarela, lalo na dito sa Miss Grand, alam natin na eksena ng mga girls dito, kabugan, diba? At alam natin yung mga ginagamit na damit, hindi naman basta-basta. So parang kasalanan din ng organization natin kung bakit tayo maliligwak sa Miss Grand. Kasi hindi sila nagpe-prepared. Kahit sabihin mo pa ang pageant ay August, so it's not enough. Dapat magpa-pageant kayo ng earlier. Ganon. So, alam nyo, ang Miss Grand ay October, magpa-pageant kayo ng April, magpa-pageant kayo ng March, di ba? Kaso hindi eh. Nagpapapageant kayo 2 weeks ago bago mag-pageant. So, yun. So, ano yun? So, wala talagang preparasyon na
magagawang maigi yung isang kandidata. Diyos ko, magtahi ng gown, ang hirap-hirap. Eh, syempre kung pasabog ang kailangan mo dito, alam mo naman na talagang kailangan pasabog ang eksena mo. Eh, dapat pasabog din talaga yung paghahanda mo. So, parang feeling ko, kukuha na lang sila talaga ng kandidata na marunong na. So, ang nakikita ko dyan, ang kukunin nila dyan, CJ Apiasa talaga. Kasi si CJ, marunong na siya sa pasarela. Kahit hindi naman na mag-training si CJ ng pasarela, eh. Kahit na lang sa bahay niya na lang mag-training yan, okay na. So, parang feeling ko na push na yan ni Chris na Gravides. Kasi parang, syempre, oo nga naman, marunong na sa pasarela. So, ang pag-aaralan na lang niya yung makeup, styling. Tapos, I think yung gown, meron naman siyang designer. Nakikita naman natin yung mga damitan ni CJ na parang pang Miss Grand na talaga. So, isa dyan sa mga nakikita ko na potential talaga na dapat nilang kunin si CJ Apiasa na para makalaro tayo sa game ng Miss Grand. Pero sana, ang gawin din naman nila, ano din dapat, mag-adjust din yung organization. Kung ang target mo ay gusto mo manalo, pero na lang kung si Herlyn Budol na convince nila na sasali. O, diba? So, yun. Si Herlyn naman, kailangan naman nito mag-prepared for Q&A. Kasi medyo doon talaga maliligwak to sa Herlyn Budol. Anyway, good luck. Good luck sa Miss Grand Organization. Pero ang tanong ng madami, tingin ba natin, mapapasama kaya sa final screening sa August 29 itong tawag dito? Si Celeste Cortesi. Yes, kasi di ba si Celeste na nakaraan pumutok ang balita na usap-usapan nga na mukhang pinupush nilang sumali dito sa Miss Grand Philippines. So, tingnan natin kung na-convince nila at magpapakita nga ba to si Celeste. Actually, yung mga Thai na-excited for Celeste kasi ayun nga, iniisip nila, nako, si Celeste sasali sa Miss Grand, marami palang tagahanga dito si Celeste. So, maganda din kung tutuusin. Pero, marami pa rin dapat i-prepare si Celeste. Tapos, ang dami pang tato. Maganda si Celeste, pero maloloka sa kanya sinawat sa mga tattoo niya. Parang preso, charot. Nakakaloka. Although mo nga lahat na lang may tattoo yun sa singit, sa ano. Anyway, kung si Celeste, ano pa ang magiging eksena nito sa Miss Grand? Actually, kailangan niya galingan yung pasarela niya. Kasi yung pasarela niya medyo mahina. Pero yung styling niya, panalo. Saka yung beauty, panalo naman. Parang feeling ko, hindi tayo mapapahiya at parang feeling ko, kaya naman lumaban, di ba? So, yun. In fairness naman kay Celeste, may ibubuga naman talaga. So, yun. Kaya lang, ayun nga lang, syempre kailangan pa rin ng paghahanda. But, ang tanong, sasali nga ba si Celeste? O, di ba? So, yun. Gusto nga ba ni Celeste? Kasi di ba yung tinanong siya, sabi niya, pag-iisipan niya pa. So, na-convince kaya siya. Pero alam niyo sa totoo lang, si Celeste, ang problema naman dyan, sana, alam mo naman pala na ayaw mo nang sumali sa pageant. Simple lang yan. Yung tinanong ka, sumagot ka na sorry. I love to join, pero tapos na ako sa pageant. Ganon. Kasi alam mo yon, direktahan, hindi yung parang nagbigay ka rin ng hit sa mga tao na parang gusto mo din. Kaya lang natatakot kang maligwak. Ganon. Kasi di ba parang dapat yung time na tinanong ka niya, direkta mo na rin na I love to join pero I don't know. Kasi tapos na ako sa pageant. Ganon. Para klaro na na ayaw mo. Ganon. Hindi yung parang ayun din yung hirap sa ibang beauty queen no? Laging may I'm not closing my door. Maybe. Laging may ganon Kaya hindi pa sila makasagot ng sorry, I can't. Sorry, I don't like. Tapos mga ganun na I'm done. It's enough.
naging Miss Philippines Earth na ako, tapos naging Miss Universe Philippines pa ako. So, parang is enough. Miss World Philippines, ayaw mo. Charot. So, yan. So, but syempre, tignan natin. Abangan natin kung ang Celeste Cortesi nga ba ay nagpaplano nga ba jomoin dito sa Miss Grand Philippines. So, ikaw, tatanungin ko, tingin mo, lalaban kaya to? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, maraming salamat, syempre, sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa Mama Sam Vlog at sa Samsam TV. And then of course sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, lagi nyo pong huwag kalimutan mag-like sa video natin at i-subscribe syempre ang Samsam TV. So kapun ka. Laban lang Philippines, di ba? So yon. So masaya lang ako kasi syempre nagiging palaisipan yung Miss Grand. Charot! So, yun. So, guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.